ating pag-aaral po sa umaga po ito, ating Bible study. Ano lang po, 30 minutes lang po tayo na po. Hindi tayo ganong gagabihin. Dito po sa ating pag-aaral, nakita ko po yung uli nating dito pa. Uli po nating pag-aaral. Dito tayo natapos, ano po, nung nakarang linggo. So dito po sa pag-aaral na ito, so 30 minutes, top 5, 10, 15, 5:20, matapos na po tayo. Dito po sa ating pag-aaral, sa bilang kaanib sa katawan ni Kristo, ano po. So dito natin makikita doon sa ating nakarang pag-aaral na yung katawan ni Kristo ay iglesia. At katulad po ng relasyon sa isang katawan, ang ulo sa kanyang katawan, ang ulo ang nasusunod sa buong katawan. So yun natin, yun ang pag-aaralan po natin. So dito po sa pag-aaral natin ngayon, kapag tayo po ay nasa loob ng iglesia, tayo po ay ang ating pagkakinalan ay naka Kristo kanya. So our identification is with Christ. Dito po sa katotohanan na kuminsan, ang iglesia po ay nilalarawan bilang kasintaang babae ng ating Panginoon. Yun na makikita natin. So, ito yung asawa ng ating Panginoon. So, ito yung nakapangalan sa ating Panginoon. So, iglesia, identified with Christ. At mga Kristiyano rin, ganun din. Tayo po ay nakikilala sa pamamagitan ng ating Panginoon. Dito sa 1 Corinthians 12, verse 27, at Romans 12, verse 5, actually, parang na sinasabi nila eh. Now you are the body of Christ and members individually. So doon sa unang talata, sinasabi sa kabuuan, tayo katawan ni Kristo. Pero bawat isa ay kaanib natin ang isa't isa kanya eh. Dito po sa Romans 12, verse 5, so we being many are one body in Christ. So as pareho sinasabi doon sa 1 Corinthians, and individually, members of one another. Para maintindihan natin, sa isang literal na katawan, ang bawat bahagi ay bahagi ng bawat isa. Makikita natin yun. So hindi pwede sabihin na ang pinakamaliit na bahagi ng katawan ay walang halaga. Bawat bahagi mahalaga kanya. At apektado ang bawat bahagi ng katawan. Isisipin po natin kung nagkasakit ang iyong ilaliit, lima sa kanan, hindi ka na makakapagbuhat na maayos. Kasi ito po isang kailangan para makapagbuhat ka. Halimbawa, kung nasira yung lalaki mo sa paa, hindi ka makakalakad ng maayos. Wala kang fiber. So yung balance mo ay hindi maganda. So yun ang sinasabi rito. So tayo bilang kabuuan ay katawan ni Kristo, pero bawat sa kanya ay miyembro ng isa't isa. In other words, kailangan ng bawat isa ang bawat isa. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul. Makikita rin natin, kapag hindi po tayo identified with Christ, hindi ka ligtas. Hindi ka niya kilala. Wala kang relasyon sa ating Panginoon. So, di tayo identified sa ating Panginoon, ito yung magbubunga ng wala hanggang kaparusahan. Wala ka kay Kristo. Doon sa Matthew chapter 7, ito po yung grupo ng mga tao sa huling araw, Judgment Day, nung nagsasabi sa Panginoon, ginawa namin ito sa yung pangalan ganyan. So, hindi man nila ito ginawa sa pangalan nila, kundi sa pangalan ng Panginoon. O sa otoridad ng ating Panginoon. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, and then I will declare to them, I never did. Hindi ko kilala kanya. Depart from me, you practice lawlessness. Kapag hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, hindi niya tayo kilala. Yun po ang masakit sa mga ibang mga tao na bagamat sila po ay sincere, tapat sa kailang paniniwala, pero yung pinaniniwalaan nila ay hindi kalooban ng Panginoon. So, hindi ka pa rin niya kilala. Ito po ay baligtad sa mga taong tupa ng ating Panginoon. Sa John chapter 10, verse 14,
Ito yung palagi natin sinasabi, bakit tupa ang larawan ng isang Kristiyano? Ang mga tupa, sila po ang di natin pwede sabihin yung pasalita. Sila po ay sa mga hayop, may matalino. Yung mga tupa, ang hindi pinakamatalino. Kailangan nila lang isang pastor para sila yung mabuhay. Unlike yung ibang hayop. Tignan mo yung kambing mag-isa, mabubuhay siya. Uubusin niya lahat ng tanim mo, mabubuhay siya. Pero yung pastor, hindi. Yung tupa, hindi. Yun po sa verse 14 ng John chapter 10. Ako ang mabuting pastor, kilala ko ang sariling akin, at kilala ko ang sariling akin. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ng pagkakilala ko sa Ama, at ibinibigay ko aking buhay para sa mga tupa. So kilala niya yung kanyang mga tupa, at ang kanyang mga tupa kilala nating Panginoon. Nang ibig sabihin, pag kilala mo ang Panginoon, susunod ka sa Kanya. Dahil kung hindi mo siya kilala, ikay mapaparusahan. So kabaligtaran kung kilala mo ang Panginoon, ang ibig lang sabihin ikay sumusunod sa Kanyang kalooban. Kung kilala mo siya. Na alam mo, pag hindi ka sumunod, ikay mapaparusahan. At kung ikay susunod, ikay magtatagumpay. Yun ang makita natin. Sa Pangalang Thessalonica, chapter 1, verse 8 and 9, na nasa nagliliyab na apoy, kasi ninyo, nagliliyab. So, hindi nawawala. Na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumilala sa Diyos. At sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Yesus. Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahan walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at wala sa kalalatihan ng kanyang halakasan. So, pag hindi ka kilala ng Panginoon, ikaw po ay mapaparusahan. Dito sa Matthew 25 verse 11, ito po isang parable ng 10 virgins, dalaga. Yung 5, nakahanda sila. Meron silang lampara, merong langis sa lampara nila. Yung 5, meron silang lampara, pero walang langis. Isipin nyo, kaya nga yung tawag doon sa 5 dalaga na may lampara na walang langis, ay mangmang. Para kami sasakyan na walang gasolina. Ano mangyayari yun? So dito po sabi niya, afterward, the other virgins came also saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, assuredly I say to you, I do not know you. Ito po isang parable. Ibig sabihin ng parable, ito totoo na nangyayari. Sa kautusan, sa ilan ko sa ni Moises, pag ang isang lalaki sa babae mag-aasawa, ang unang proseso, sila muna yung magkakaroon ng betrothal, meron saksi yun, napapalitan na kailang status. So sila illegally mag-asawa, kaya lang, hindi pa sila pwedeng magsiping. After 1 year, magpapakasal sila sa isang seremonya, doon pa lang kukunin ng lalaki ang asawa niya. So ito po ang makikita nating context ng talatang ito. So sabi, hindi siya nakahanda. So kung hindi tayo nakahanda, ay hindi tayo kilala ng Panginoon. Kung wala, palagi tayong nakahanda. Alam na, hindi natin alam kung kailan sa darating, hindi rin natin alam kung kailan tayo mamamatay. Dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 19. Nevertheless, the solid foundation of God's staff, ito yung matibay na pundasyon ng Diyos, having this seal. Hindi ito literal na nakatatak sa atin. Pero sinasabi lang niya, the Lord knows those who are His. Kilala ng Panginoon yung sa Kanya. And let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. So, doon ang bagay lang. Ang Panginoon, kilala niya sa Kanya. At sino yung sa Kanya? Ito yung mga Kristiyano na umihiwalay mula sa kasama. So, kilala ng Panginoon yung sa Kanya. At ang pagkakilanlan ay kung sino yung sumusunod sa Kanyang kalooban. Ano sinasabi sa atin? Sa loob po kaya pa nagkaroon po ng local churches. Ito po ay para sa ating support and edification para tayo magpatibayan sa isa't isa. Imagine po natin kung walang kongregasyon at nag-iisa lang tayo.
Napakahirap itong maging sa ganong paraan, kaya maging Kristiyano kung nag-iisa ka lang. Kaya meron tayong pagsamba, meron tayong pag-aaral. Ito yung paraan para mapagtibay natin kanya ang isa't isa. Dito, habang nandito tayo, napapakinggan po natin ang salita ng Diyos. Habang nandito tayo sumupulit, sumasamba sa Diyos. Tayo nananalangin at nagpupuri sa Diyos. Ito po yung nakapagpapatibay sa atin. Dito po sa Hebreo 10:24-25. Kalimitan, ang binabasa natin yung verse 25. Pero, yung verse 25, kasama niya yung verse 24 kanya. At ating alang-alang, o i-consider po natin, kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa kanya. O sa pagmamahal at sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, gisingin natin ang isa't isa para gawin natin yun. Na huwag natin pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. So, mayroong mga Kristiyano na hindi na binibigyan ng halaga ang pagtitipon na katulad nito. Kundi pala kasi ng loob ng isa't isa. Lalong-lalo na kapag inyo nakikita, napapalapit ang araw. Ito pong talatang ito. Iba-iba yung pananaw nila sa araw. Ano yung araw na yun? May nagsasabing unang araw sa linggo. May nagsasabing ito yung Judgment Day. Hindi ito, pagdating ng Panginoon, hindi natin alam yun. So, hindi natin alam kung ano dating ang Panginoon. So, hindi natin nalalaman kung papalapit na. Ang araw dito, ayon po sa konteksto, yung pagdating, yung destruction ng Jerusalem. Ito yung mga Hebreo, isa ito yung taga-Israel. Na, kung binasa natin ng Matthew 24, sa mga panahon na yun, panahon na matinding pag-uusig na kinakailangan maging matibag yung pananampalataya. So sa ganitong pagkakataon, tayo po ay nagkakaisa at nagpapatibay po tayo sa isa't isa. Kaya kung kahalin tayo ng iglesia, maasahan po natin yun na mayroong support galing sa mga kapatid at pagpapatibay sa isa't isa. Dito rin po sa Galatians 6:1. Pag nandito tayo sa loob ng iglesia at tayo po ay nagkamali o nagkasala, may mga kapatid na pwede kang tulungan manumbalik sa Panginoon. So yung pong pagwawasto sa isang kapatid na hindi naman dahil sa pinapuputan mo siya, gusto mo lang siya ibalik doon sa tama. Mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa namang pagsuway, nagkamali siya. Napatunayan natin siya nagkamali. Kayo mga spiritual, o yung mga mature sa pananampalataya, ay dapat panunumbalikin siya sa spirito ng kaamuan. Ang sabi po ng talata, dapat yan. So, hindi ang obligasyon po natin. Tignan lang yung sarili, baka ikaw naman ay matokso rin. Ibig sabihin, ang layunin mo, kung kaya mo gagawin yun, ay para mapanumbalik mo yung kapatid. Hindi siya naman dahilan. Baka kung ibang layunin mo, baka ikaw rin magkasal, sabi ni Apostle Paul. So, ito rin po yung maganda. Kung nag-iisa ka, walang magwawasto sa'yo. Pero kung kaanib ka sa iglesia ng Panginoon, may tutulo at magwawasto sa'yo. Ito po sa Panginoong Corinto, chapter 1, verse 3, hanggang verse 5. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama na magkaawaan, sabihin tingnan nyo, Ama ng mga kaawaan. So ito'y punong-puno siya ng mercy o kahabagan. At Diyos ng lahat ng kaaliwan, o comfort sa English. Ang umaaloy sa atin sa lahat ng ating kapigatihan, upang mahalin natin ang nasa namang kapigatihan. So tingnan yung proseso na ito, ano po? Pag tayo nasa kapigatihan, ang nagbibigay sa atin ng aliw o comfort ay ang Ama. Upang tayo naman, pag nawala tayo sa kapigatihan na yan, pwede rin natin aliwin yung mga kapatid na nasa kapigatihan. Sapagkat kung paano sumasagana sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo, sa pamagitan ni Kristo sumasagana rin sa atin ang kaaliwan. So, ibig sabihin, merong comfort kapag tayo po ay nagkakaroon ng kapigatihan na ito sa pamagitan
ng Diyos at sa ating mga kapatid. Ganyan. Yun ang sinasabi sa ating Apostle Paul. At panalangin. Dito po sa Santiago, hindi po ako nagkakamali. Sa ika-4 na talata o kabanata. Ang sabi nito, malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Ganyan. Yun ang sinasabi sa atin. So kung pinapanalangin natin ang isa't isa, mayroong epekto yun. May kahalagahan yun. Pinakikinggan tayo ng Panginoon. Yun ang sinasabi sa atin. Chapter 5, di chapter 4. Dito sa verse 15, ganyan. O verse 16, di ba nagkakamali? Dito sa verse 16. Kaya ipahayag ninyo ang isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin niyo ang isa't isa upang kayo gumaling. Ang pananampalataya ng taong matwid ay makapangyarihan at mabisa. So, tayo po'y mga Kristiyano at tayo po'y matuwid sa harapan ng Diyos. So, ang ating mga panalangin ay nakarating sa Ama niya. So, pwede natin tulungan ang isa't isa sa pamamagitan ng pinapanalangin natin ang isa't isa. Doon sa Gawa, chapter 12, verse 5, na si Pedro nasa bilangguan. Yung mga kapatid ay pinanalangin siya. Habang si Pedro ay nasa bilangguan, ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. At pag binasa natin ang mga susunod na talata, si Pedro ay nakalayo mula sa bilangguan. So itong halimbawa na ang panalangin natin para sa isa't isa ay may nagagawa. Otherwise, kung wala nagagawa panalangin, huwag na tayo manalangin. Pwede natin ipanalangin yung mga may sakit o yung mayroong problema sa pisikal na pangangailangan o spiritual na pangangailangan. Yun ang ating pwedeng ipanalangin. Yun sa Santiago, binasa natin kanina, chapter 5, verse 14. May sakit ba sino naman sa inyo? Ipatawag niya ang mga matatanda ng iglesia at kailangan ipanalangin siya at siya ipahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Obviously, ito sa panahon na mayroon pa mga gift of the Holy Spirit sa pagpapagaling. Ang panalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabaw siya ng Panginoon. At kung siya ay nagkasala, siya ay patatawarin. Kaya ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin niyo ang isa't isa upang kayo ay gumaling. Ang panalangin ng taong matwid ay makapangyarihan at mabisa. Pero tandaan natin, bagamat ang panalangin ay may bisa kapag ating ginagawa at tayo matwid, pero hindi tayong obligasyon. Kung tayo may sakit, kailangan magpagamot ka at yung mga panalangin ng mga kapatid ay makakatulong sa iyong paggaling. Walang miracle. Sabihin, kung kayo may sakit, kahit na panalangin ka pa ng mga kapatid, kung hindi ka nagpapagamot, hindi ka rin gagaling. O kung binababaya mo yung sarili, hindi ka rin gagaling. Pero otherwise, pag tayo nanalangin para sa isa, ito may nagagawa kanya. So itong isipin po natin, ang advantage po ng pagiging Kristiyano, taanib tayo sa Iglesia ng Panginoon. May nananalangin para sa atin. Yun ang sinasabi sa atin. May nananalangin para sa atin. Pero, may mga pribileyo, pero may din pong mga responsibilidad kapag tayo nasa katawan ng ating Panginoon. Kahit po sa ating physical na katawan, bawat bahagi ng ating katawan ay may responsibilidad. Ang ating kamay may responsibilidad. Ang ating mga paa may responsibilidad. Ang ating bibig may responsibilidad. So, kahanap tayo sa Iglesia ng Panginoon, meron tayong responsibilidad. Tandaan natin, ang Diyos ay may plano at layunin sa Kanyang Iglesia. Kaya kung paano ginawa ng Diyos ang ating katawan na mayroong koordinasyon sa bawat bahagi ng ating katawan, ganoon din niya dinesign ang iglesia. Letter M po yung letter H. Ganoon din ang design niya sa iglesia, mayroon itong plano at mayroong layunin. So, dito po sa 1 Corinthians 12 verse 18. Subalit kayo na inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan. Ang bawat isa sa kanila ayon sa kanyang ipinansya.
So yung katawan ng tao, kaya ganito yung katawan natin, ito yung kapasya ng Diyos. Merong dahilan, ganito ating itsura. Imagine natin, kung yung ating ulo nasa baba, tapos yung ating nasa taas, yung puwit nasa taas, paano ka maglalabas sa dumi? Napakagaling ng pagkagawa ng katawan ng tao, ayon sa karunungan ng Diyos, na ito ay hindi kailangan ng mga bahagi natin higit na magaganda. Subalit binuo ng Diyos ang katawan at binigyan ng higit na kapurihan ang bahagi may kakulangan. Ibig sabihin, yung bahagi natin na hindi dapat makita, binibigyan natin ng kapurihan, nagdadamit tayo para maitago natin ang bahagi ng ating katawan na hindi dapat makita. Binibigyan natin sila ng atensyon. Hindi siya ang mga bahagi ito, walang halaga. Mahalaga. Ganun ibig sabihin, bigyan po natin ng atensyon yung mga mas mahihinang bahagi ng mga kapatid. Ganyan. Silang nangangailangan ng atensyon kaysa doon sa mga bahagi na higit ang kapurihan o kalakasan sa pananampalataya. Siyempre, kung malakas na yung pananampalataya ng kapatid, hindi na siya nangangailangan ng tulong sa kanyang pananampalataya. Ang binibigyan natin ng emphasis yung mga kapatid na hindi pa matatag sa kanilang pananampalataya. So, iglesia po ay aayon lamang o magkakaroon ng maayos na paglakad kung ginagawa natin yung paraan na ito dinisenyo ng Diyos. Hindi natin pwedeng baguhin. Kung ano nakita natin, nababasa natin, kung anong gawain ng iglesia, yun ang gagawin natin. Huwag natin baguhin. Tulad ng katawan ng tao, pag binago mo, hindi maganda. Lalo po sa mga babae, nagpapagawa ng ilong. Minsan hindi bagay, mukha silang aswang, hindi sila gumaganda. Artificial ang kailang tsura. Yung natural na itsura ng tao, yan ang maganda. Pag binago mo yan, magkakaproblema ka. Marami ko nakikita na pinagawa yung mga itsura nila. Dahil di talaga yun ang disenyo ng Diyos. Imbes na gumanda sila, hindi sila maganda. Hindi natural ang ganda nila. Maliban pa sa magkakaproblema ka doon. Dahil hindi natural, mga kapatid. So, hindi natin pwedeng palitan kung paano dinisenyo ng Diyos ang kanyang katawan. So, kailangan tayong gumalaw ayon po sa kalooban ng Diyos. Dito po sa loob ng iglesia, bawat isa sa atin, iba-iba. Hindi tayo pareho-pareho. May kanya-kanya tayong kayang gawin. Meron tayong abilidad at kayang gawin. Iba-iba yun. Hindi pareho-pareho. So, dito po sa Romans 12:3-8, bagamat ito ay yung panahon na mayroon pang kaloob ng Espiritu Santo, pero ibig sabihin, kung ano ang ibinigay sa atin ng Diyos, kailangan natin gamitin yung ganyan. Dito po sa basahin natin. Sapagkat sinasabi ko, sa pamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin bilang isang apostol ng Panginoon, na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili na higit kaysa nararapat niyang isipin. Totoo yun. Hindi natin pwedeng isipin na tayo pinakamahalaga sa loob ng iglesia. Hindi totoo yun. Bawat bahagi mahalaga. Iba-iba lang ating gawain. Kundi mag-isip ng may katinuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. So, ibig sabihin, meron tayong kanya-kanyang kayang gawin bilang mga tao at bilang kahalip sa katawan ng ating Panginoon. Sapagkat kung paano sa isang katawan ay meron tayong maraming mga bahagi sa katawan. At ang mga bahagi hindi magkatulad ng gawain. Sabi nga, kung ang tao po ay puro mata, yung gagawin mo, pero kakain. Wala kang kamay. Puro buko, puro kamay. Pero ang magsasalita, paano maglalakad? So, iba-iba yung gawain ng katawan. At kailangan ng bawat bahagi, yung bawat bahagi na makita natin. Hindi magkatulad yung gawain. Kaya tayo na marami, so ito lumilipat sa spiritual na katawan, ay isang katawan kay Kristo, at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. In other words, katulad sa katawan ng tao, ang bawat bahagi sama-sama sa isa't isa kanya. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba sa biyaya na binigay sa atin. Ito yung panahon na meron pang Espiritu.
Kung propesiya ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya, ayon sa limitasyon ng propesiya kanya. At kung paglilingkod ay sa paglilingkod, o ang nagtuturo ay sa pagtuturo, o yung nangangaral ay sa pangangaral. Na ang nagbibigay, magbigay ng magandang loob, ang namumuno ay may pagsisikap, ang mahabagin ay may kasiglahan, ganyan. So meron tayong kanya-kanyang pwedeng gawin sa loob ng iglesia. Dito at least meron tayong makikita tatlo, ano po, sa kasalukuyan, yung nagtuturo, yung nangangaral, at yung namumuno kanya. Yung eldership, yung mga nagtuturo, at yung mga nangangaral. So kung ano binigay sa atin ng Panginoon, kailangan natin gamitin yun. Kasi kailangan yun ng katawan. Hindi pwede na isang bahagi lang ng katawan o ilang bahagi lang ng katawan ang gumagawa. Kailangan ng bawat bahagi ng katawan, mga kapatid. So, kinakailangan ng respetuhin yung kaisa na binigay ng Diyos sa iglesia at ang ating gawain sa loob ng iglesia. Sa pamagitan po ng paggamit ng mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Hindi natin pwede sabihin wala akong gagawa. Sa bawat organisasyon ng mga tao, kanuman niya, kumpanya man niya, meron kang magagawa. Kaya nga, doon ka. Kaya ka kinuha doon dahil meron kang magagawa. Ganun din po sa iglesia, meron tayong magagawa. Kailangan natin gawin ayon sa binigay sa atin ng Panginoon. Dito po tayo magtatapos. Kailangan natin respetuhin ang otoridad ng ating Panginoon. Doon lang tayo, huwag tayo lumampas doon. Huwag tayo mag-isip na higit kaysa sinasabi ng Panginoon. Siguro mas maganda ito kung mas maganda ganyan. Wala, ang pinakamaganda yung sinasabi ng Panginoon. Hindi tayo mas marunong sa Diyos. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. So, tingnan ninyo, ang kapamahalaan ng Panginoon, ang lahat ng mga bagay nasa kanyang paa kanya. Sabihin, mas pataas siya sa lahat ng bagay, nasa pangalan niya. At ginawa sa ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. So, lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa iglesia, gaya sa kanya. Na siyang katawan niya, tayo, ang kapuspusan niya na pumuspos ng lahat sa lahat. So, bawat bahagi, lahat ng ginagawa, lahat ng itinuturo sa iglesia, galing sa otoridad ng ating Panginoon. Hindi natin pwedeng palitan yun. Pag pinalitan natin yan, magkakaroon tayo ng pagkababahagi at hindi na tayo maliligtas pagka ginawa natin yan. So, nandito lang po tayo sa ating Bible study. So, pumunta na po tayo sa pinaka-puno ng ating pagsamba, ng ating worship service, mga kapatid.